Noong 1975, ang Rockefeller Commission ay pinili upang siyasatin ang mga lihim na programa sa pagkontrol sa pag-iisip na isinagawa ng CIA noong 50s at 60s. Ang proyekto ay kilala bilang MK Ultra at nang i-anunsyo ang pagsisiyasat, ang direktor ng CIA ay nagpadala ng utos upang sirain ang lahat ng mga kaugnay na dokumento. Dahil dito, imposible na kumpirmahin kung talagang natigil na ang MK Ultra. Si Dr. Emily ay isang ahente para sa National Crime Agency o NCA at espesyalista sa military psychology. Dalubhasa siya sa pagbabasa ng body language at masasabi niya kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Isang araw, ipinatawag siya ni Dr. Phillips na ang pananaliksik ay ginagamit niya para sa kanyang sariling trabaho. Gusto ni Phillips na makibahagi siya sa isang lihim na proyekto kung saan dapat siyang tumugon sa isang napiling pre-recorded na material. Pinirmahan ni Emily ang kontrata at ipinaalala ni Phillips sa kanya na ang kwartong ito at ang mga tape na ito ay hindi umiiral bago sinimulan ang video. Ang recording ay nagpapakita ng footage ng Test Group 17 sa isang puting kwarto na may ilang upuan at lamesa lang. Kinumpirma ni Phillips na ito ang parehong silid na makikita ni Emily sa harap niya. Pagkatapos linisin ng mga tagapaglinis ang lugar, binuksan ng isang nurse ang pinto para papasukin ang unang test subject. Binigyan si Carrie ng mahabang questionnaire na sasagutan at nagulat siya sa ilang tanong tulad ng kung aling holiday ang kakanselahin niya. Nang hindi niya sinasadyang nabali ang kanyang lapis, humingi siya ng isa pa ngunit walang sumasagot. Di nagtagal, dumating ang nurse kasama ang susunod na test subject at nakakuha si Carrie ng isa pang lapis. Ang bagong dating ay si Tony na napansin na ang mga mesa at upuan ay nakatornilyo sa sahig. Tumingin siya sa questionnaire at nagulat din sa mga tanong tulad ng nagtatanong sa kanya kung para saan niya isusuko ang 5 taon ng kanyang buhay. Sunod, pumasok si Crawford at umupo mismo sa harap ni Carrie kaya medyo hindi siya komportable. Mabilis niyang sinagot ang lahat ng tanong na para bang wala siyang pakialam. Sa wakas, sila ay sinamahan ni Paul na pumili ng upuan malayo sa mesa. Hindi nagtagal ay natapos na ni Crawford ang pagsagot sa questionnaire at natatawa dahil ang lahat ay masyadong nag-aalangan, kaya sinimulan niyang tulungan si Carrie sa mapanghamak na paraan. Sinabi ni Emily kay Phillips na ito ay isang klasikong kaso ng pagkakasunod-sunod at pagpapasupil. Gumawa siya ng eksperimento na tulad nito sa isang mag-asawa na ang relasyon ay hindi nakaligtas sa proyekto, ngunit sinabi ni Philip na ito ay magiging mas komplikado. Matapos tapusin ang kanyang questionnaire, nakipag-usap si Crawford kay Carrie na sinabi sa kanya na madalas siyang magboluntaryo para sa mga eksperimento na tulad nito dahil kailangan niya ng pera. Gayunpaman, sa palagay niya ay mas maganda ang lugar na ito kaysa sa karaniwang mga laboratorio at babayaran sila ng higit sa karaniwang 50 o $100. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng voiceover na may papasok at pumasok si Philip sa silid. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang supervisor, ngunit una, kailangan niyang magtanong ng ilang karaniwang mga katanungan. Kinumpirma niya na ang lahat ay mamamayan ng Amerika, na sila ay nasa mabuting pag-iisip at na hindi sila pinilit na pumunta. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na susuriin nila ang kalikasan at mga limitasyon ng pag-iisip ng tao. Ang pagsusulit ay nahahati sa 4 na yugto na automatikong magsisimula kapag siya ay umalis. Ito ay tatagal ng 8 oras at ang kabayaran ay magiging $250. Hiniling sa kanila ni Phillips na magsulat ng contact number sa questionnaire at sinabi ni Paul na wala siya nito. Sunod, inutusan niya ang lahat na ilagay ang kanilang mga personal na gamit sa mga envelope kabilang ang kanilang mga cellphone. Ipinaliwanag ni Tony na may inaantay siyang tawag mula sa kanyang kasintahan, ngunit ang kanyang cellphone ay inalis pa rin. Inanunsyo ni Philip na sa bawat yugto ay tatanggalin ng isang tao, ngunit anuman ang pagkakasunod-sunod, lahat sila ay makakatanggap ng pantay na kabayaran. Mabait niyang tinanong si Carrie kung ano ang pangalan niya at bigla niyang hinawakan ang mukha nito at binaril sa ulo. Ang iba ay nataranta at dumapa sa sahig habang si Phillips ay umalis sa silid, nilock ang pinto sa likod niya. Sinuri ni Crawford si Carrie at kinumpirma na patay na siya. Tumawa at pumalakpak si Tony, iniisip na prank lang ito para sa YouTube. Nagagalit, kinaladkad ni Crawford si Tony patungo sa katawan upang pilitin siyang harapin ang katotohanan at sa wakas ay nagpanik si Tony. Nagsimula siyang sumigaw para sa tulong at sinubukang buksan ang mga bintana ngunit hindi nagtagumpay. Parehong sinipa ni Tony at Crawford ang mga dingding at sinubukang ilipat ang mga panel, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Napagtanto ni Tony na ito ang pagsubok. Gusto nilang makita kung ano ang reaksyon ng mga tao kapag may taong pinatay sa harap nila. Tinanong ni Emily si Phillips kung paano siya nakaligtas sa kasalanan na ito. Kaya, ipinaliwanag niya na ang mga pamilya ay nagulat na sila ay nawawala at ang kaso ay hindi kailanman nalutas. Pagkatapos, tiningnan ni Emily ang mga papeles at napansin ang pagbanggit sa mga biktimang Amerikano at naisip na hindi ito maaaring ang gobyerno.
Kinumpirma ni Phillips na ang MK program ay walang kinalaman sa gobyerno noon pa man, ngunit hindi sinagot ang iba pang mga tanong niya na nangangako na magkakaroon ng kabuluhan ng mga bagay sa lalong madaling panahon. Sa silid, nagtataka ang mga lalaki kung paano ito nangyayari dahil ang eksperimento ay karaniwang ina-advertise sa mga anunsyo sa pahayagan. Napagtanto nilang wala silang ideya kung nasaan sila pagkatapos ng mahabang biyaheng nagdala sa kanila dito. Bigla silang nakarinig ng beep at bumukas ang isang hatch sa dingding para ihulog ang baril na pumatay kay Carrie. Pinulot ito ni Paul at itinutok sa iba, iniisip na ang ibig sabihin ng 4 na yugtong elimination ay isa lamang ang makakaligtas. Pinasuri sa kanya ni Crawford ang mga bala at natuklasan ni Paul na isa lang, kaya naisip ni Crawford na ang purpose ng baril ay hindi pumatay, ngunit tulungan silang makaalis. Nagreklamo si Tony at sumigaw si Paul bilang ganti, kaya hiniling ni Crawford na huminahon sila. Ang mga bintana ay malamang na hindi tinatablan ng bala, kaya ang pagbaril sa mga ito ay mag-aaksaya sa bala. Tumunog ang isa pang beep sa kwarto at may lumabas na countdown sa maliit na screen habang sinasabi ng boses sa speaker na mayroon silang 2 oras na natitira. Ang hatch ay naghulog ng isang papel sa silid at ang boses ay humiling sa kanila na sagutin ang tanong. Kinuha ni Crawford ang papel at binasa, anong numero ang pinakamadalas piliin ng mga Amerikano sa pagitan ng 1 at 33. Meron ding patakaran, ang taong sumagot ng pinakamalayo sa tamang sagot ang susunod na biktima at kapag tumanggi silang sumagot, lahat sila ay ididispatcha. Nagulat si Phillips na hindi pa tinatanong ni Emily ang layunin ng pagsusuri, ngunit alam niya na kung itatanong niya iyon, matatapos na ang panayam. Nagtanong siya ng obserbasyon mula sa kanya, kaya napansin ni Emily na sadyang isinulat ang mga alituntunin sa formal na paraan na para bang ginagamit ang Ingles bilang pangalawang wika. Binati siya ni Phillips na sinabing siya ang pinakamabilis na tao na nakakuha nito. Pagkatapos ay binanggit niya na ang MK program ay isinara ng 3 presidente dahil sa mga biktimang sibilyan, kaya nagtataka siya kung paano niya ito nagagawa. Ipinaliwanag ni Phillips na pagkatapos ng 9/11s, wala na silang mga opsyon at ang kanilang mga aksyon ay nabigyan ng buong amnestiya. Ibinahagi niya ang isang quote mula sa kanyang superior na nagpapaalala sa kanya na kahit anong gawin nila ay ginagawa din ng kanilang mga kaaway. Sa silid, tumalon si Tony sa mesa upang subukang sirain ang mga ilaw ngunit walang saysay. Nakarinig ng ingay si Crawford, kaya inilapit nila ni Tony ang kanilang mga tainga sa mga lagusan ng sahig. May mga boses na nagsasalita sa wikang banyaga at iniisip ni Tony kung sila ay dinukot ng mga terorista, ngunit binanggit ni Crawford na ito ay maaaring panlilinlang upang guluhin ang kanilang mga isip. Napansin tuloy ni Paul na may salitang tulong sa dingding. Ang bawat isa ay tumingin ng mabuti at nakahanap pa ng isang grupo ng mga pangalan. Sa tingin nila ay may iba pang mga salita, ngunit ang mga ito ay napinturahan na at mahirap basahin. Kinuha ni Tony ang ilang dugo ni Carrie at ikinalat ito sa mga sulat para mabasa nila ang mga ito. Ang ilang mga salita ay humihingi ng tulong habang ang iba ay humihingi ng mga panalangin. Nariyan din ang petsang ika-25 ng Disyembre na nagpaisip kay Tony na may mga Muslim na pumatay ng tao noong Pasko. Pagkatapos suriin ang bawat pader, ang mga lalaki ay wala pa ring nakuhang mga pahiwatig. Inilagay ng nabigong Tony ang kanyang jacket sa katawan ni Carrie. Sinabi ni Phillips kay Emily na ang eksperimento ay patuloy na nagbabago at umuunlad at dapat siyang tumulong upang magawa ito. Ang pagsubok ay tumatagal ng 6 hanggang 8 oras, ngunit dahil idinagdag nila ang mga pangalang iyon sa mga dingding, pinabilis nila ang proseso. Sa silid, nagsimulang talakayin ng mga lalaki ang mga posibleng sagot, ngunit hindi sila magkasundo sa isang magandang sagot. Dismayado, sinimulan ni Paul na sipain ang orasan, kaya namatay ito. Naghanda siya upang barilin ang bintana, kaya't sinugod siya ni Tony upang pigilan siya sa pag-aaksaya ng bala na maaaring tumalbog sa buong silid. Nahulog ang baril, kaya sinipa ito ni Crawford kay Tony na nagsabing hindi niya kailangan ito. Sa sandaling iyon, isang hatch ang bumukas, kaya ang mga lalaki ay nagmamadaling tumingin, ngunit wala silang nakitang tao sa kabilang panig. Ipinasok ni Tony ang kanyang kamay sa butas, ngunit wala rin siyang nakitang kapakipakinabang. Pagkatapos, ang mga lalaki ay nagtatago sa ilalim ng mesa at nag-uusap ng pabulong para gumawa ng plano. Habang ang takot na si Paul ay nananatili sa isang sulok, ipinasok ni Tony sa butas ang kanyang kamay na may baril at agad na isinara ang hatch na umipit sa kanyang kamay. Tinulungan siya ni Paul at Crawford na humila at naalis ni Tony ang kanyang kamay na may mga bagong sugat ngunit walang baril. Ginamit ni Crawford ang kanyang kamiseta upang bendahan ang sugat ni Tony habang nagsasara ang hatch at muling lumitaw ang orasan sa ibang dingding. Habang pinapanood ang lahat ng ito, tinanong ni Philip si Emily kung may problema siya dito. Tiniyak niya sa kanya na wala, ngunit nang siya ay pumunta sa banyo, nagsuka siya at nagkaroon ng breakdown. Sa silid, ang mga lalaki ay nakaupo sa mesa at pinag-uusapan ng tanong.
Nasa bingit ng panic attack si Paul at gusto ni Crawford na piliin nila ang parehong numero para mamatay silang lahat o walang mamatay. Bago sumagot, ibinahagi ni Paul at Tony ang mga pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay para makontak sila ng iba kung sila ay mamatay. Sa una, sinabi ni Crawford na walang kailangang makaalam tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos nilang magbahagi ng panalangin, sa wakas ay sinabi niya sa iba ang tungkol sa kanyang anak na babae na hindi niya kailanman makita. Sa wakas ay naubusan na ng oras at humingi ng sagot ang boses. Sinabi ni Tony at Crawford na 7, tulad ng kanilang napagkasundoan, ngunit sumagot si Paul ng 17. Ang boses ay nagpahayag na ang susunod na biktima ay napili at ang mga ventilation ducts ay nagbukas upang punan ang silid ng sleeping gas. Tinakpan ng mga lalaki ang kanilang mga mukha ngunit mabilis na nahimatay. Pagkatapos ay pumasok ang medical unit sa silid at dinala ang 3 sa mga stretcher. Natapos ang tape at nagutos si Philip na ibalik ang 3 lalaki sa silid. Inihayag niya na ang mga kaganapan sa tape recording ay naitala noong umaga, kaya medyo mahigit 3 oras nang nasa labas ang mga lalaki. Matapos ipaalala sa kanya na kung hindi siya magbabahagi ng mga obserbasyon, siya ay matatanggal sa trabaho. Binigyan ni Philip si Emily ng lab coat at mask at sabay silang pumasok sa silid. Hindi mapigilan ni Emily ang pagtitig sa mga natutulog na katawan at iniisip ang kawawang si Carrie. Nagsara ang pinto at ipinaliwanag ni Phillips na ang silid ay masusing idinisenyo upang umangkop sa eksperimento na tinawag itong kalkuladong pananakot. Ngayon ay kinailangang panoorin ni Emily kung paano kumuha ng baril si Phillips at binaril si Tony para patayin siya. Nagawa niyang manatiling kalmado habang umaalis sila sa silid at bumalik sa bintana kung saan sinabihan siya ni Phillips na magbigay ng utos na ipagpatuloy ang pagsusuri. Pinatugtog ang klasikong musika sa silid upang gisingin ang mga nakaligtas. Kinumpirma ni Crawford na patay na si Tony at nagkaroon ng breakdown si Paul. Inihagis ng galit na Crawford si Paul sa pader at sinimulan siyang bugbugin dahil sa pagsasabi ng ibang numero. Isang baril ang inihagis sa hatch at dinampot ito ni Crawford para itutok kay Paul na tumawag sa kanyang isa sa kanila at sinabihan siyang magpatuloy. Gayunpaman, lumayo si Crawford nang makarinig siya ng mga ingay sa vent. Bumukas ang hatch at isa pang papel ang nilaglag sa silid. Napansin ni Crawford na may kasamang pahiwatig ang tanong, kaya pinunit niya ang pahiwatig at itinago ito sa kanyang bulsa bago basahin ang tanong kay Paul. Sinabi nito, saan ang ranggo ng USA sa internasyonal na listahan ng average na IQ? Ang taong may hula na pinakamalayo sa tamang sagot ang siyang magiging huling biktima. Kapag hindi sila sumagot o sabihin ng parehong bagay, pareho silang papatayin. Sinabi ng pahiwatig na ang sagot ay nasa labas ng nangungunang 10, ngunit hindi iyon ibinahagi ni Crawford. Sinabi ni Phillips kay Emily na gagawin ng mga tao ang lahat para mabuhay at ibinaba ang keycard bago umalis sa silid. Si Paul ay nagsimulang magkaroon ng isa pang breakdown na sinasabing ang huling pagkakataon na nagbigay siya ng ibang numero ay hindi sinasadya. Hindi naniniwala si Crawford sa kanya, binanggit na ginawa ni Paul ang dapat niyang gawin upang makaligtas. Muling pinatugtog ng mga siyentipiko ang mga recorded na boses sa air ducts at kinilala sila ni Crawford bilang mga Muslim na nagdarasal, kaya napagpasyahan niyang tama si Tony. Kinaladkad niya si Paul sa ilalim ng mesa at pinag-usapan nila ang sitwasyon at bumulong, ngunit na-pick up pa rin ng mikropono ang lahat ng sinasabi nila. Patuloy na sinasabi ni Crawford kay Paul na kailangan nilang makalabas at ipaalam sa mga tao ang tungkol sa eksperimento, ngunit gusto ni Paul na sundin ang mga utos upang mabuhay. Inanunsyo ng mga siyentipiko na nakapili si Phillips ng panghuling kandidato. Kaya habang abala ang lahat, ninakaw ni Emily ang susi ng card. Nagsimulang magsalita si Philip tungkol sa kung gaano kahirap pumatay ng isang tao at napagtanto ni Emily na alam niya kung sino ang magiging huling subject mula pa noong una dahil sa mga questionnaire. Sa silid, tumanggi pa rin si Paul na makipagtulungan kaya tumakyat si Crawford sa mesa at nagsimulang tumalon, umaasang maabot ang mga air vent. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawa niyang suntukin ang mga ilaw ng sapat na beses upang masira ang mga ito at bumagsak ang mga basag na salamin sa buong lugar. Ginamit ni Paul ang pagkagambala para makuha ang baril. Tinanggal ni Crawford ang ilang piraso ng metal at tumalon para kumapit sa gilid ng butas, ngunit hindi siya makaakyat, kaya humingi siya ng tulong kay Paul. Habang hinawakan ni Paul ang kanyang mga paa at sinusubukang itulak siya, bumukas ang pinto at 2 siyentipiko ang pumasok upang i-record ang mga ito. Gumawa si Paul ng isang pangwakas na pagsisikap upang itulak si Crawford na sa wakas ay nakapasok sa loob ng mga air ducts. Pagkatapos ay sinubukan ni Paul na salakayin ng 2 siyentipiko na agad na gumamit ng taser para patumbahin siya. Saglit na gumapang si Crawford sa mga lagusan hanggang sa makakita siya ng rehas na maaaring maghatid sa kanya sa bubong. Sinimulan niya itong itulak pero walang nangyari. 2 siyentipiko mula sa bubong ang lumapit sa rehas at nag-spray ng sleeping gas kay Crawford para patumbahin din siya. Matapos maibalik si Crawford sa silid, sa wakas ay napuno si Emily.
Naghintay siya hanggang sa mawala ang mga siyentipiko at nagmamadaling pumunta sa pinto para buksan ito gamit ang keycard. Habang nag-aanunsyo ang alarma ng paglabag sa seguridad, ginising ni Emily ang mga lalaki at pinatakbo sila. Gayunpaman, ito ay kanyang imahinasyon lamang. Ang totoo ay nakatayo siya sa may bintana at pinagmamasdan ang dalawang walang malay na lalaki. Napagtanto ni Phillips na nasa kanya ang susi at kinuha ito na nagsabing hindi pa siya handa. Sumumpa si Emily na siya ay handa at napagpasyahan na ang layunin ng eksperimento ay upang makahanap ng apoptosis. Ito ay isang mekanismo sa katawan ng tao na nagpapaunawa sa isip na ang isang cell ay dapat na handang sumuko para sa higit na kabutihan. Nagising si Paul at tiningnan si Crawford na nagtanong tungkol sa oras. 30 minuto na lang ang natitira sa kanila kaya pinag-usapan nila ang mga posibleng sagot. Gamit ang pahiwatig na nabasa niya kanina, nagsinungaling si Crawford kay Paul at sinabi sa kanya na nabasa niya sa isang magazine na ang sagot ay 5. Inilarawan din niya kung ano ang naaalala niya tungkol sa layout ng gusali mula sa kanilang pagdating para maging handa silang makatakas kapag bumukas ang pinto. Pagkatapos ay sinimulan ni Crawford na takpan ng kanyang katawan ng dugo ng kanilang mga namatay na kaibigan na sinabing hindi sila mahuhuli ng seguridad kung sila ay madulas. Umiiyak si Paul at tumanggi na gawin din ito, kaya binigyan siya ni Crawford ng baril at sinabihan siyang barilin si Phillips. Sumang-ayon sila na sasabihin ni Paul ang 5 at sasabihin ni Crawford ang 4. Patuloy na pinapanatag ni Crawford si Paul na nagpapanik na sinasabi sa kanya na ang planong ito ay makakatulong sa kanila na ihinto ang mga eksperimento at magligtas ng mga buhay. Nang maubos na ang oras, sinabi ni Paul na hindi niya magagawa ito at sinubukan niyang tapusin ang sarili na matagumpay na naging apoptosis. Gayunpaman, pumasok ang mga siyentipiko at binaril muna si Crawford. Habang ang sumisigaw na Paul ay kinakaladkad palayo, sinabi ni Phillips kay Emily na ilang mga test subject lamang ang nakapasa sa eksperimento. Isa sa 20 ordinaryong tao ang may disposisyon na maging sibilyan na sandata. Napagtanto ni Emily na ang programang ito ay lumilikha ng mga suicide bomber tulad ng mga relihiyon mula sa Middle East bilang isang paraan upang labanan ng apoy gamit ang apoy. Pagkatapos, binati ni Philip si Paul sa pagiging isang mabuting makabayan, ngunit itinulak siya ni Paul at tumakas. Habang naghahanap siya ng labasan, nakita niya si Emily at humingi ng tulong, ngunit nilock niya ang pinto para harangan siya. Pinagmumura siya ni Paul habang kumakatok sa pinto, pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo muli. Habang papasok ang isang pangkat sa silid para linisin ito, buong pagmamalaking tinanggap ni Philip si Emily sa programa. Patuloy na isinasara ng seguridad ang mga partikular na pinto upang gabayan si Paul patungo sa isang partikular na silid. Napagtanto ni Emily na ang araw na ito ay unang yugto lamang na siyang hakbang upang makahanap ng mga angkop na test subject. Pumasok si Paul sa isang silid kasama ang iba pang mga lalaki na nakapasa din sa unang yugto at isang boses ang nagpahayag na ngayon ay oras na para sa ikalawang yugto. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.